Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1107-14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Conway siya ang guild leader ng Alchemists Guild's main guild sa Southern Outerland at isang grade 1 na alchemist. Natural, hindi siya magiging isang malaking banta sa Lochland kung grade 1 alchemist lang siya. Gayunpaman, ang taong nagbigay ng pinakamalaking banta ay walang iba kundi si Chalk, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng nakasunod sa kanya. Ang lakas ni Chalk ay hindi mas mababa sa pinakamalakas na tao sa Lochland, si Luther. 3 buwan na ang nakalipas, dinala ni Henry si Chalk sa Lochland. Noong panahong iyon, ang target nila ay si Alvin. Gayunpaman, nabigo silang makuha ang gusto nila at makaalis lang ng malungkot dahil sa panghihimasok ni Luther at 3 dakilang Guardian Elder ng Lochland. Pagkaraan ng 3 buwan, bumalik sila kasama ang 2 katulong. Isa sa mga katulong ay ang guild leader ng Weapons Craftsmen Guild's main guild sa Southern Outerland, si Jensen. Si Jensen ay isang grade 1 na manggagawa ng armas. Dahil nakatuon siya sa weapons refinement daw, ang kanyang paglaki ay limitado sa martial daw. Katulad ni Henry, isa siyang ordinaryong first-level monarch stage martial artist. Humingi ng tulong si Henry hindi dahil sa lakas niya kundi dahil sa taong laging nakasunod sa kanya para bantayan siya. Ito ay walang iba kundi ang matandang nakasuot ng asul na laging sumusunod kay Jensen. Sa mga tuntunin ng lakas, ang matandang nakasuot ng asul na lalaki ay hindi mas mababa kina Chalk at Luther. Ang kanyang lakas ay medyo nakakatakot din. Ang isa pang katulong ay si Oliver, ang kasalukuyang clan leader ng Osborne clan ng Northern Mountain Land. Si Oliver ay isang martial daw henyo na lumilitaw lamang tuwing 1,000 taon sa Osborne clan. Noong siya ay nasa edad 40, ang kanyang cultivation base ay matagumpay na nakapasok sa martial monarch stage, at sa gayon, siya ay naging isang martial monarch powerhouse. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay kapantay din ni Chalk at Luther. Ang 3 powerhouse na may lakas na kapantay ni Luther ay ang pinakamalaking suporta ni Henry. Naniniwala siya na ang Lochland ay hindi mangangahas na direktang harapin sila kung sila ay matalino. Bukod pa riyan, magiging madali din para sa kanya na pilitin na ilayo si Alvin. Clan Leader Lo, dapat kang gumawa ng iyong desisyon ng matalino. Huwag hayaan ang Lochland na magduso mula sa hindi kinakailangang pinsala dahil lamang sa isang panandaliang pagsabog ng lakas ng loob, matagumpay na sabi ni Henry habang nakatitig kay Ragnar. Firms. Bumantong hininga si Ragnar bago siya nanunuya, ano ngayon? Don't tell me plano mong lipulin ang ating Lochland, Guildmaster Conway. Alam kong wala akong kakayahang lipulin ang Lochland. Gayunpaman, kung ang Lochland ay nawala ng ilan sa mga martial monarchs nito, naniniwala ako na ang iilang puwersa sa Inner Land ay hindi maghihiganti sa Lochland, walang pakialam na sagot ni Henry. Nang marating na niya ang dulo ng kanyang pangungusap, isang malisyosong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw. Agad na nagdilim ang mukha ni Ragnar. Sa sobrang galit niya ay parang kumukulo ang dugo niya. Gayunpaman, alam niyang totoo ang sinabi ni Henry. Henry man, Jensen o Oliver, wala sa kanila ang may lakas ng loob na lipulin ang Lochland. Ito ay dahil ang Lochland ay protektado ng ilang first-rate na puwersa sa Inner Land. Natural, ang mga first-rate na puwersang iyon ay gagawa lamang ng kanilang hakbang kung ang buong Lochland ay malipol. Mananatili silang hindi matitinag kahit na ang lahat ng martial monarch sa Lochland ay namatay. Huminga ng malalim si Ragnar at tumingin kay Chalk na may takot sa kanyang mga mata bago niya inilipat ang kanyang tingin kay Oliver at sa asul na nakadamit na matandang nasa likod ni Jensen. Ang 3 martial monarch na ito ay may lakas na hindi mas mababa kaysa kay Luther, ang pinakamalakas na tao sa kanilang Lochland. Kung lalabanan sila ng Lochland, tiyak na magdurusa sila ng malaking kabiguan. Ang 3 Guardian Elder ay maaaring hindi na makaligtas. Si Ragnar ay nahuli sa isang dilema. Sa isang banda, mayroon siyang ilang pangunahing backbones na nagpapanatili sa Lochland. Kasalukuyan itong nahaharap sa panganib na magkawatak-watek. Sa kabilang banda, nasa kanya ang magiging haligi ng Lochland na siya ring taong gusto niyang alisin ni Conway.
Kung gusto niyang iligtas ang ilang gulugad na ito, kailangan niyang isuko ang magiging haligi ng Lokeland. Ang Lokeland ay mawawala ng isang pambihirang pagkakataon. Ang pagkakataong ito ay sapat na upang hayaan ang Lokeland na umakyat sa tuktok at tumayo sa tuktok sa Cloud Continent. Kung tutuusin, ang background ng Holly Jing iyon ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Siya ay isang tao na nakatayo sa tuktok sa Cloud Continent sa kanyang nakaraang buhay. Sa kasalukuyan, siya ay nasa anyo ng kanyang huling reincarnation kaya tiyak na makakamit niya ang higit pa kaysa sa kanyang mga nakaraang buhay. Naturally, ito ay totoo lamang basta't hindi siya nakatagpo ng anumang mga sakuna sa daan. Kung siya ay namatay ngayon, walang saysay na pag-usapan ang hinaharap. Kung ibibigay natin si Elder Darfield, hindi mawawala ang ating Lokeland. Gayunpaman, si Elder Darfield ay kukunin nila. Kung hindi natin ibibigay si Elder Darfield, ang ating Lokeland ay magdaranas ng malaking kawalan. Sa huli, si Elder Darfield ay kukunin pa rin nila. Parehong magkapareho ang kinalabasan ng dalawang senaryo, ngunit sa kaibuturan nito, iba ito. Kahit na si Elder Darfield ang sumuko sa atin. Galit sa amin, ang aming relasyon ay tiyak na maasim. Kung tungkol sa huling senaryo, ibibigay namin ang aming lahat upang protektahan si Elder Darfield. Malalim ang iniisip ni Ragnar sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. Sa huli, hindi niya maiwasang lumingon kay Luther na gustong makuha ang kanyang opinyon. Clan Leader, mula ngayon, ang bawat usapin tungkol sa Lokeland ay nasa iyo ang pagpapasya. Ano man ang desisyon mo, palagi kitang susuportahan, sabi ni Luther bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Ragnar na ibuka ang kanyang bibig. Clan Leader, susuportahan naming lahat ang desisyon mo. Sina Yuan, Gore, at Fletcher ay tumango rin. Pareho sila ng mindset ni Luther. Sa isang sandali, naramdaman ni Ragnar ang bigat ng isang bundok sa kanyang mga balikat, at halos hindi siya makahinga. Kung pipiliin ko ang una at susuko kay Elder Darfield. Kung makakatakas si Elder Darfield sa kapahamakan na ito at muling umakyat sa tuktok, hindi na siya makikialam sa atin kahit na hindi niya ay settle ang score sa atin. Ang isang pagpipilian ay sapat na upang putulin ang pagkakaibigan sa pagitan ng Lokeland at Elder Darfield. Kung pipiliin ko ang huli, malamang na maabot ng 3 Guardian Elder ang kanilang wakas. Maging ang dating clan leader ay malalagay din sa panganib. Si Elder Darfield ay kukunin pa rin. Gayunpaman, kung makakaligtas si Elder Darfield, tiyak na magiging maliwanag ang kinabukasan ng ating Lokeland. Ang isa pang pagpipilian ay magdudulot ng malaking pinsala sa Lokeland, at walang sino man ang makapaghula sa hinaharap tungkol kay Elder Darfield. Gayunpaman, kung kahit papaano ay nakaligtas si Elder Darfield, tiyak na makakasakay ang Lokeland sa kanyang tagumpay. Si Ragnar ay nasa isang dilema. Hindi niya magawang magdesisyon. Clan Leader Lo, sana ay mabigyan mo kami ng sagot pagkatapos ng 10 paghinga. Pagkatapos ng 10 paghinga, magsisimula na kaming maglaro kung hindi mo pa rin kami sasagutin. Ngumisi si Henry habang nakatingin kay Ragnar. Sa oras na iyon, mangyaring huwag sisihin ang tatlo sa aming hindi isinasaalang-alang ang aming pagkakaibigan. Hindi na kailangang maghintay ng 10 paghinga. Sa sandaling ito, nag-igting si Ragnar at nagdesisyon. Imposible para sa Lokeland na ibigay sa iyo si Elder Darfield. Mula sa sandaling si Elder Darfield ay naging unang pansamantalang tagapayo ng Lokeland, bahagi na siya ng ating Lokeland. Ang ating Lokeland ay may 10,000 taon na pamana. Imposible para sa atin na ipagkanulo ang mga kaibigan para sa kapakanan ng ating sariling pansariling pakinabang. Sa araw na ito, ibibigay natin ang lahat upang protektahan si Darfield kahit na ang lahat ay kailangan nating harapin ang kamatayan. Ang mga salita ni Ragnar ay hindi kapani-pani walang malakas at malutong habang kumalat ito sa hangin. Sa sandaling marinig ito ng 3 dakilang Guardian Elder ng Lokeland, nagliwanag ang kanilang mga mata habang nakaharap sila kay Henry at sa iba pang 4 sa isang tahimik at matapang na paraan. Bagamat alam nilang ang lakas ng 3 tao sa kabilang panig ay mas malakas kaysa sa kanila at kayang patayin sila sa loob lamang ng ilang segundo, hindi sila nakadama ng kahit katiting na takot. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng Lokeland. Para sa kapakanan ng Lokeland, wala silang pinagsisisihan kahit na namatay sila sa labanan.
Sila ang embodiment ng salitang guardian sa kanilang titulong guardian elders. Hindi man lang sila nagdala ng kahihiyan sa kanilang titulo. Lumaban ka. Ang mga salita ni Ragnar ay pumasok din sa tenga ni Luther. Nung una ay kinakabahan siya, pero ngayon ay may ngiti sa labi. Nawala ang kaba sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Whoosh! Kasabay nito, nagpakita si Luther sa harap ng tatlong dakilang guardian elder ng Lochlann at malamig na pinandilatan si Henry at ang iba pa. Whoosh! 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 Hindi nagtagal, maraming figure ang lumipad mula sa lahat ng direksyon. Sila ang mga matatanda ng Lochlann na nanunood mula sa malayo. Ang kanilang pandinig ay mas malaki kaysa sa ordinaryong mga alagad ng Lochlann. Narinig nila ang palitan ni Ragnar at Henry. Lahat sila ay naapektuhan ng mga salita ni Ragnar, at ang kanilang dugo ay kumukulo sa matuwid na galit. Laban tayo hanggang kamatayan. Protektahan si Elder Darfield sa aming buhay. Kailangan mong tumawid sa patay kong katawan kung gusto mong patayin si Elder Darfield. Pinalibutan ng grupo ng matatanda ng Lochlann si Henry at ang apat pa. Sila ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga sa isang kahanga-hanga at marilag na paraan. Ano? Dumating ang 5 lalaking iyon para kay Elder Darfield. Hindi nagtagal, nagkagulo rin ang mga alagad ng Lochlann na nakamasid sa malayo. Originally, pinagbawalan ako ng second uncle ko na sabihin ito. Gayunpaman, I think I should say it no matter what. Sinabi ng isa sa mga alagad ng Lochlann na nagngangalit ang mga ngipin, kanina, sinabi sa akin ng aking pangalawang uncle na gusto ng mga taong iyon na ilayo si Elder Darfield, ngunit tinanggihan sila ng clan leader. Ngayon, ang clan leader ay nagdeklara ng digmaan sa kanila. Gayunpaman, malakas ang kanilang lakas. Mukhang malungkot ang kinalabasan para sa clan leader, former clan leader, at sa tatlong guardian elders. Sinabi ng disipulo ng Lochlann ang lahat ng ito sa isang hininga. Bakit hindi mo sinabi kanina? Gusto nilang ilayo si Elder Darfield. F***CQ, man. Ngayong may grade 1 na alchemist sa Lochlann natin, huwag mo nang mangarap na kunin si Elder Darfield sa amin. Mukhang ang buong bagay na ito ay sulsol ni Guildmaster Henry ng Alchemist Guild's main guild. Sa tingin ko ay nararamdaman niya si Elder Darfield, ang pangalawang grade 1 alchemist na lumitaw sa Southern Outer Land pagkatapos niya, ay isang banta sa kanyang status kaya gusto niyang alisin si Alvin. Yung mga lalaki at may bola, sundan mo ako ngayon. Let F***sick that son of a bitch Henry till he dies. Tara na. Di nagtagal, ang bawat isa sa mga alagad ng Lochlann ay lumipad palabas sa isang makapangyarihang porma sayon. May 3 patong sa loob at 3 patong sa labas, pinalibutan nila ng mahigpit si Henry at ang apat pa sa isang siksik at madilim na masa. Nagmistula silang maitim na ulap na nakasabit sa lunsod. Magaling! Magaling! Naging emosyonal si Ragnar nang makita niya ang eksenang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanilang Lochlann na nagkakaisa. Ngumiti rin si Luther at ang tatlong guardian elder ng Lochlann. Kahit na mamatay sila ngayon, hindi ito magiging walang kabuluhan. Ito ang Lochlann na buong buhay nilang pinuprotektahan. Bagaman maaari silang mamatay, pupunta sila sa kanilang mga libingan ng walang anumang pagsisisi. Tulad ng inaasahan mula sa isang sinaunang angkan na may 10,000 taon na pamana. Ang ganitong pagkakaisa ay hindi madaling matagpuan sa mga ordinaryong puwersa. Ang mga disipulo ng mga ordinaryong puwersa ay tumakas sana kapag nakakita sila ng ganitong kalamidad na papalapit sa kanila. Napatulala si Jack nang makita niya ang eksenang nagbubukas sa harap ng kanyang mga mata. Nang makita ni Irish ang eksenang ito, kahit na ang hamog na nagyelo sa kanyang maganda at pinong mukha ay bahagyang natunaw. Naantig siya sa grupong ito ng mga disipulo ni Lochlann. Kasabay nito, agad na namutla ang mukha ni Henry at ng iba pang apat nang makita nilang pinalibutan sila ng mga matatanda at disipulo ng Lochlann ng 3 patong sa loob at 3 patong sa labas. Maliit na bagay lang kung papatayin nila ang ilang tao mula sa Lochlann. Hindi sapat na pukawin ang mga first-rate na puwersa mula sa Innerland na nagpoprotekta sa Lochlann. Gayunpaman, kung papatayin nila ang lahat ng mga taong ito, kakailanganin din nilang harapin ang kanilang sariling mga kapahamakan. 11:08. Sa kanilang mga mata, ang mga tao ng Lochlann ay parang mga langgam.
Hindi naging mahirap na patayin sila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay kumakatawan sa buong Lochlan. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay katumbas ng paglipol sa Lochlan. Sa oras na iyon, ang mga pangunahing puwersa ng Innerland na minsan nang nanumpa na paprotektahan nila ang Lochlan ay bababa sa kanila ng may paghihiganti. Kahit na hindi mapuksa ng mga first-rate na puwersa ang mga puwersang kinabibilangan nila, sila mismo ay hindi makakatakas sa kamatayan. Kung tutuusin, sila ang pasimuno ng kaganapang ito. Huwag mong hawakan ang mga tao ng Lochlan. Huwag mo ring hawakan si Ragnar. Patayin ang 4 na matandang iyon, at wala nang sino man sa Lochlan ang makakapidyaw sa atin. Sa oras na iyon, magiging madali para sa atin na kunin si Alvin. Sinabi ni Henry sa 4 pa. Noong una, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, sa oras na siya ay maabot ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang na parang may lalamunan siya. Nang marinig ang mga salita ni Henry, tumango silang 4 bilang pagsang-ayon. Ang presyo na kailangan nilang bayaran kung kailangan nilang lipulin ang Lochlan ay masyadong mataas. Katanggap-tanggap para sa kanila na pumatay ng ilang martial monarch sa Lochlan hanggat hindi nila hinawakan ang pundasyon ng Lochlan. Chalk, humarap ka kay Luther, utos ni Henry kay Chalk. Sige. Walang pakialam na tumango si Chalk. Ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig sa Luther. Oliver, ikaw na ang bahala sa 3 pang matandang lalaki mula sa Lochlan. Okay lang ba? Tumingin si Conway kay Oliver. Gusto niyang harapin niya ang 3 Guardian Elder ng Lochlan. Tiyak na mamamatay sila sa loob ng 3 paghinga. Matipid na sagot ni Oliver. Gayunpaman, napuno ito ng kumpiyansa at katiyakan. Kung tungkol sa amin ni Jensen, kami ang mananagot sa pagharang kay Ragnar at sa iba pang Lochlan. Elder Conway, ang lakas ng babae ni Alvin ay napakalakas. Supulan siya, ngunit huwag mo siyang patayin. Magagamit pa rin siya sa atin. Tiningnan ni Henry ang matandang nakasuot ng asul na lalaki na sumunod kay Jensen na parang anino. Tumango ang matandang nakasuot ng asul. Oliver, pagkatapos mong patayin ang 3 matandang lalaki mula sa Lochlan, makikipagsanib puwersa ka kay Chalk para patayin si Luther. Pagkatapos mamatay ni Luther, hahanapin mo si Alvin at susukuan siya. Tumingin muli si Conway kay Oliver. Tumango si Oliver para ay pakitang naiintindihan niya. Ang kapaligiran ay hindi kapani-pani, walang tensed at mabigat. Si Henry at ang 4 pang iba ay lilipat na. Biglaan. Irish, nasaktan ka. Isang boses na puno ng urgency at galit ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin at bumasag sa katahimikan. Sabay-sabay, ang atensyon ng lahat ay nahuli ng isang figure na biglang lumitaw sa hangin. Isa itong binata na naka-purple. Guwapo ang binata, at matatalas ang mga features nito. Ang kanyang mga mata, na may makikislap na mga kilay na bahagyang nakatagilid, ay kumikinang sa yelo at pagpatay na layunin. Kumilos siya nang nasa kanya ang atensyon ng mga tao. Umiilaw ang dragon sa siyam na langit. Parang ang buong katawan niya ay nag-transform sa isang purple na divine dragon. Kumaway siya na parang kidlat at dumating sa tabi ng babaeng nakasuot ng pula na medyo mapatla ang mukha na nakatayo sa di kalayuan. Irish, lunukan mo ito. Ang binata na nakasuot ng lila ay naglagay ng isang kumikinang na tableta sa kanyang bibig. Buong tiwala sa kanya ang babaeng nakasuot ng pula. Nilunok niya ang tableta nang walang pag-aalinlangan. Yung tableta. Paano ito posible? Si Henry na nakatayo sa malayo ay biglang nanginig ng husto. Ang kanyang tingin ay orihinal na nakatutok sa tabletang inilabas ng binata na nakasuot ng lila. Nabalik lang ang kanyang katinoan nang ang tableta ay nilamon ng babaeng nakapula. Gayunpaman, nakasulat pa rin sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ha! Nagulat din si Henry sa 4. Lahat sila ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Ang grade 1 life recovery pill na inilabas niya lang ay may higit sa 75% purity. Paliwanag ni Henry nang makita ang pagkalito sa mukha ng 4. Ang babaeng nakasuot ng pula sa di kalayuan nakakalunok lang ng tableta ay agad na muling nakakuha ng kulay sa kanyang mga pisngi at ang kanyang katawan ay puno ng sigla at sigla na nagpapatunay na tama ang mga salita ni Henry. Siya ay ganap na gumaling. Nasaan ang mga senyales ng kanyang pagkasugat?
Maraming tao na nakarinig sa mga salita ni Henry ay natulala nang tingnan nila ang eksena sa harap ng kanilang mga mata. Itong grade 1 life recovery pill ay may higit sa 75% purity. Si Ragnar ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Napalunok siya. Kanina, nakainom na si Miss Irish ng grade 1 life recovery pill na may 71% purity. Bagamat medyo gumaling na ang mga sugat niya, hindi ito ganap na gumaling. Si Yuan ay nakatitig sa eksenang nagbubukas sa harap ng kanyang mga mata nang may pagkataranta. Tuluyan na siyang napatahimik dahil sa gulat. Ang isang grade 1 life recovery pill na may higit sa 75% na kadalisayan ay talagang may napakalakas na bisa sa gamot. Kung mas malapit ang kadalisayan ng tableta sa 100%, mas kakilakilabot ang pagiging epektibo ng gamot sa gamot. Mataimtim na sinabi ni Fletcher, hindi sumagi sa isip ko na kaya ni Elder Darfield na pinuhin ang grade 1 life recovery pills na may higit sa 75% purity. Malapit na itong makamit ang 100% purity. Ang lakas ng medicinal efficacy ay dapat na doble ng lakas ng grade 1 life recovery pills na may 71% purity. Ang grupo ng mga matatanda ng Lockland ay nabigla pa rin sa sinabi ni Henry nang ang titig ni Henry ay nagbabaga ng isang butas sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa di kalayuan. Malakas na tanong niya, Alvin, mukhang minamaliit kita. Hindi ako makapaniwala na mapipino mo talaga ang grade 1 pills na may higit sa 75% purity. Ang grade 1 life recovery pill na ibinigay mo lang sa kanya ay may 77% purity, tama. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang boses niya, at malinaw na narinig ito ng lahat ng tao ng Lockland sa eksena. Ano? Isang grade 1 life recovery pill na may 77% purity. Mayroon bang mga table task na may ganoong mataas na kadalisayan sa Cloud Continent? Ay imposible naman, di ba? Ang bawat isa sa mga alagad ng Lockland ay nagsimulang mag-usap. Mabilis na dumapo ang nag-aalinlangan nilang mga tingin sa binata na naka-purple sa di kalayuan. Biglang sumigaw ang isa sa mga disipulo ng Lockland na nakatitig sa binata na nakasuot ng lila, si Elder Darfield iyan. Ano? Siya yung Elder Darfield na yun. Nagkagulo ang lahat ng mga alagad ng Lockland. Siya ang first interim elder ng Lockland natin. Yung grade 1 alchemist na kayang magpino ng grade 1 pills na may higit sa 70% purity. Bata pa siya, tulad nga ng sabi ng chismis. Mukhang hindi nagsisinungaling ang matanda. Madalisay ni Elder Darfield ang grade 1 life recovery pills na may 77% purity. Sa tingin ko rin. Pagkatapos ng lahat, tinutulan ni Elder Darfield ang lahat ng karaniwang loika. Maya-maya, lahat ng mga disipulo ng Lockland ay nakatitig sa binata na naka-purple sa di kalayuan, si Alvin. Sa mga nakababatang henerasyon sa Lockland, si Alvin ang kanilang ultimate idol, at siya ay lubos na iginagalang at hinahangaan. Second brother, no wonder I found him and the red-clad sister familiar. As it turns out, sila talaga. Ungol ng isang batang babae na parang bata ang mukha nang matamaan siya ng matinding realisasyon. Isa pang binata ang tumabi sa kanya. Hindi ko akalain na makikilala mo pa siya. Napangiti ng mahina ang binata. Ang binata ay walang iba kundi si Benny, ang pangalawang young master ng Lockland. Para naman sa babaeng katabi niya, walang duda sa kanyang pagkakakilanlan. Siya ay walang iba kundi si Perla. Siya ang babaeng iniligtas ni Wilbur kasama ng kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay si Benny. Alvin, binigyan mo talaga ako ng napakalaking regalo. Ang mga mata ni Benny ay napuno ng pasasalamat nang tumingin siya sa binata na nakasuot ng lila sa malayo. Nalaman ni Benny ang tungkol sa pagkamatay ni Samson hindi pa katagal. Maliban sa anumang hindi inaasahang pangyayari, siguradong mamanahin niya ang posisyon ng clan leader sa Lockland. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa binata na nakasuot ng lila. Kung hindi dahil sa binata na naka-purple, hindi pa rin sigurado kung makukuha niya ang posisyong iyon. Bahagyang nagulat si Alvin na nakita ni Henry ang kadalisayan ng grade 1 life recovery pill sa isang sulyap lang. Katulad ng isang senior na nag-lecture sa isang junior, malamig niyang tiningnan si Henry habang sinasabi, napakaganda ng paningin. Gayunpaman, sayang.
Wala kang pagnanais na magpatuloy. You're just a lucky young boy who got some secret technique from God knows where, and you actually dare to criticize me. Nung naging alchemist ako, pabayaan mo na lang, pati nanay mo baka nasa sinapupunan pa ng nanay niya. Sino ka sa tingin mo para pagsabihan ako? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Henry ay nagliliyab na para bang maaari itong magpaputok. Tama, noong una kang naging alchemist, baka nasa sinapupunan pa ng kanyang ina ang nanay ko. Ngumisi si Alvin. Huminto muna siya saglit bago nagpatuloy, kung ako sayo, matagal ko nang pinatay ang sarili ko. Matanda ka na nga, pero parang aso na lang ang halos lahat ng oras mo. Paanong hindi ka naman kasing galing ng isang batang tulad ko? Ang mga salita ni Alvin ay puno ng panunuya, na nagpapahiwatig na si Henry ay mas mababa sa isang batang lalaki. Sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, maraming mga alagad ng angkan ng Lo ang tumawa. Baka sa mga mata nila ang pagkadismaya nang tumingin sila kay Henry. Sobra sa pagiging guild leader ng Alchemists Guild's main guild sa Southern Outerland. Eksakto. Ang Elder Darfield ng ating Lo-clan ay halos 1/3 ng kanyang edad, ngunit, ang kanyang tagumpay sa medicine refinement daw ay matagal nang nahihigitan niya. Basura talaga siya sa harap ni Elder Darfield. Basura. Anong perpektong salita ang naglalarawan sa kanya? Nagbulungan ang mga alagad ng Lo-clan sa isa't isa. Mapuro lang kanilang mga salita habang kinukutya nila si Henry sa nilalaman ng kanilang puso. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanilang mga boses, malinaw pa rin itong narinig ni Henry. Nagdulot ito ng pagkaberde ng kanyang mukha bago ito namutla. Lalong tumindi ang galit sa kanyang mga mata. Alvin. Huwag kang masyadong mapuno sa iyong sarili. Maswerte ka lang na nakuha mo ang lihim na pamamaraan. Kung hindi, magagawa mo ba talagang magpino ng mga pills na may higit sa 70% na kadalisayan? Henry hissed with disdain matapos siyang huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya na maswerte si Alvin at nakatagpo siya ng ilang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na pinuhin ang mga table tasks na may higit sa 70% na kadalisayan. Kung nakuha niya ang lihim na pamamaraan, magagawa niyang pinuhin ang mga table tasks na may 70% na kadalisayan din. Secret technique. Sa sandaling marinig ng karamihan ang tungkol sa pagbanggit ni Henry ng mga salitang secret technique, agad nilang inilipat ang kanilang mga tingin kay Alvin ng sabay-sabay. 11:09. Maaaring si Elder Darfield ay talagang may alam ng ilang sikretong pamamaraan. Marami sa mga tao ng Lo-clan ang nagmuni-muni sa loob. Kung tutuusin, nakakagulat na si Elder Darfield ay naging grade 1 alchemist sa murang edad. Higit pa rito, maaari rin niyang pinuhin ang mga table tasks na may 77% na kadalisayan. Ang isang tableta na may ganoong kadalisayan ay lumalaban sa langit. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, hindi pinansin ni Alvin si Henry. Dama po ang kanyang tingin sa babaeng nakasuot ng pula sa tabi niya, at nagtanong siya sa sobrang malumanay na boses, "Irish, sino ang nanakit sa iyo?" Isang pahiwatig ng galit ang maririnig sa kanyang banayad na boses. Bumilis ang tibok ng puso ni Irish nang marinig niya ang galit sa boses nito. Bahagyang nawala ang lamig sa mukha niya. Ang kanyang tingin ay agad na lumipat sa berdeng nakasuot na nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng parang anino ay nakatayo sa likod ni Henry. "Ikaw na naman." Kasunod ng direksyon ng tingin ni Irish, tumingin si Alvin sa nakaberdeng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malamig na mga mata. Shock! Dati, sinaktan din sila ni Chuck ni Irish. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tamad na inangat ni Chuck ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin kay Alvin. Baka sa mga mata niya ang pangungutya. Parang sinasabi nila, paano kung ako na naman? Hindi mo kayang ipaghiganti ang babae mo. Boom! Sa sandaling ito, ang malagatas na apoy ay tumaas mula sa katawan ni Alvin habang siya ay naglalabas ng mga alon ng nakakatakot na aura. Ang Heaven and Earth energy ay umiikot sa itaas ng kanyang ulo at sa wakas ay natipon sa Heaven and Earth phenomenon. Mayroong kabuoang 2,000 mga sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette.
Ang kanyang origin energy lamang ay katumbas ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Iyon ang trademark ng isang first-level martial monarch. Si Elder Darfield ay isang martial monarch. Ilang sandali, marami sa mga matatanda at disipulo ng Loklan na naruroon sa eksena ang nagulat. Si Alvin ay nakagawa na ng tagumpay sa martial monarch stage. Nagulat din si Benny. Bagamat minsan na niyang nasaksihan ang pagpatay ni Alvin sa Elder ng Loklan na nasa 8th level Void Transformation stage gamit ang sarili niyang mga mata, hindi niya inaasahan na si Alvin ay isang martial monarch. Akala niya si Alvin ay isang powerhouse sa tuktok ng Void. Ang eksenang lumalabas sa harap ng kanyang mga mata ay nagpaunawa sa kanya na si Alvin ay maaaring isa ng martial monarch sa oras na iyon, o kamakailan lamang ay nakagawa siya ng tagumpay sa martial monarch stage. Kung ikukumpara sa iba pang matatanda at disipulo ng Loklan, si Ragnar, ang clan leader ng Loklan, ay hindi man lang nagulat. Noong nakaraang pagkakataon, personal niyang nasaksihan kung paano muntik nang mapatay ni Elder Darfield si Henry na nasa first level martial monarch stage. Sa oras na iyon, nahulaan na niya na si Elder Darfield ay isang martial monarch. Para naman kay Luther, ang dating clan leader ng Loklan, at ang 3 dakilang guardian elder ng Loklan, medyo natulala pa rin sila kahit na narinig na nila ang tungkol sa bagay na ito mula kay Ragnar. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay napakabata pa. Natural, katanggap-tanggap pa rin na bata pa siya. Ang pagiging bata ay hindi ang pangunahing punto. Si Elder Darfield ay isang grade 1 alchemist na kayang pinuhin ang grade 1 na mga table task na may 77% purity. Sa kanyang kasalukuyang edad, ang kanyang tagumpay sa medicine refinement daw ay sapat na upang ang 70% ng mga alchemist sa Cloud Continent ay bumaba ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Gayunpaman, ang isang binata na napakatalino sa medicine refinement daw ay isa ring martial monarch. Halimaw. Kay tao ba si Elder Darfield? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang grupo ng mga matatanda at disipulo ng Loklan ay nagkakagulo. Gulat na gulat silang napatingin sa lilang figure sa di kalayuan. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng variant sa buhay na ito. Si Jensen, ang guild leader ng Weapons Craftsman Guild's main guild sa Southern Outerland ay humakbang pasulong at sinuri si Alvin. Ang bawat variant daw ay may kanya-kanyang special innate ability. I wonder what innate ability do you possess? Variant. Likas na kakayahan. Bagamat hindi malakas ang boses ni Jensen, narinig ng lahat ng naroroon ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita ay parang isang bato na nagdulot ng 1,000 alon. Variant. Innate ability. Maraming mga alagad ng Loklan ang nalito. Ibig sabihin ba nito ay isang variant si Elder Darfield? Ang ilan sa mga elder ng Loklan ay hindi maiwasang mapapikit ang kanilang mga mata. Alam nila ang kaunti tungkol sa mga variant. Ano ang variant? Karamihan sa mga taong nagtanong nito ay mga disipulo ng Loklan. Ang isang variant ay ipinanganak mula sa pagsasama ng isang tao at isang demonyo. Ang isang variant ay masyadong ordinaryo o napakapangit. Marami sa mga dating sa Cloud Continent, ngunit ang huli ay napakabihirang, mataimtim na paliwanag ng isa sa mga elder ng Loklan. Tama, ang sabi ng isa pang elder ng Loklan bago siya magpatuloy sa pagsasabi, sinasabi na ang huli ay may likas na talento at pangunawa na higit pa sa tao. Kahit na ang mga tao na may pinakamahusay na likas na talento at pangunawa sa Cloud Continent ay hindi maihahambing sa kanila. Bukod dito, ang napakalaking variant ay mayroon ding espesyal na likas na kakayahan. Ang likas na kakayahan ng variant ay isa ng uri sa mundong ito. Idinagdag ng isa pang tao. Nagkagulo ang ilan sa mga matatanda ng Loklan at marami sa mga disipulo nang malaman nila kung ano ang mga variant. Puno ng pagkalito ang kanilang mga mukha. Kung gayon, ibig sabihin ba ay isang variant si Elder Darfield? Bueno, ito lamang ang kapani-pani walang paliwanag. Dahil si Elder Darfield ay isang grade 1 na alchemist, nangangahulugan ito na hindi siya isang demonyo. Gayunpaman, halos imposible para sa isang tao na makamit ang labis sa parehong martial daw at medicine refinement daw sa kanyang edad. May point ka.
Habang ang grupo ng mga matatanda at disipulo ng Loklan ay nakabaon sa kanilang mga ulo sa talakayan, napakabilis nilang nakabuo ng conclusion, si Alvin, ang unang pansamantalang tagapayo ng kanilang Loklan, ay isang variant. Bukod dito, siya ang uri ng variant na napakapangit. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit napakaraming nagagawa ni Elder Darfield sa murang edad. Ang tanging mga tao na hindi nag-isip na si Alvin ay isang variant ay sina Ragnar at Luther, ang clan leader at ang dating clan leader ng Loklan. Ito ay dahil alam nilang dalawa ang tungkol sa background ni Alvin. Si Alvin ay isang taong nakakuha ng nakasisindak na tagumpay sa medicine refinement daw, weapons refinement daw, at inscription daw sa kanyang nakaraang buhay. Sa reincarnation na ito, kailangan lang niyang itaas ang kanyang cultivation base at spiritual energy sa isang tiyak na antas, at siya ay magiging isang outstanding alchemist, weapons craftsman, at isang inscription master. Sa kanilang opinyon, ang pagtawag sa kanya ng isang variant ay medyo katawa-tawa. Ang malagatas na apoy ay tumaas mula sa katawan ni Alvin habang ang kanyang nagyayelong tingin ay dumapo kina Henry at Chuck. He enunciated his words slowly, sinabi ko sa iyo dati na naglalaro ka ng apoy. Dahil nandito kayong lahat ngayon, baka manatili ka na lang dito magpakailanman. Napakalamig ng boses niya. Ha 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 ha. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, kumagalpak ng tawa si Henry. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay namatay ang kanyang pagtawa. Ngumisi siya habang nakatingin kay Alvin ng may panghahamak. Ikaw. Ipapatuloy mo kami dito. Basta sa cultivation base mo sa first level martial monarch stage. Dati, isang suntok ka lang nasugatan ni Chuck. Parang gusto mo ulit maranasan yun. I really wonder where you get your courage from. Samantala, natatawa din si Jensen habang sumisigaw, masarap magkaroon ng kumpiyansa, binata. Gayunpaman, hindi magandang hayaan itong maging kayabangan. May bakas ng pagsaway sa mga salita ni Jensen. Bagaman martial monarch si Elder Darfield, nasa first level martial monarch stage lang siya. Hindi magiging madali para sa kanya ang pakikitungo sa mga taong ito. Ang katotohanan na si Elder Darfield ay nagtataglay ng ganoong lakas sa murang edad ay sapat na nakakatakot. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa tatlong Guardian Elder ng ating Loklan, pabayaan ang mga taong ito. Kung bibigyan pa ng 10 taon si Elder Darfield, ang mga taong ito ay tiyak na hindi makakapantay sa kanya. Siyempre, si Elder Darfield ang napapabalitang variant kung tutuusin. Isang taong masasabing lumalaban sa langit sa Cloud Continent. Marami sa mga matatanda at disipulo ng Loklan ang ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa talakayan. Hindi nila akalain na matatalo ni Alvin si Henry at ang iba pa. Kuya Darfield. Nang ang malagatas na apoy ay nagbago mula sa origin energy sa katawan ni Alvin, tumingin si Ragnar kay Alvin at sumigaw, isama mo si Miss Irish at umalis ka. Haharangin sila ng Loklan para sa iyo. Ang mga salita ni Ragnar ay puno ng determinasyon. Ang kanyang ugali ay kahanga-hanga na para bang alam niyang ito na ang kanilang huling laban. Nang ang huling salita ay lumabas sa kanyang bibig, siya ay lumipad at sinugod si Henry at ang iba pang apat. Wala akong pinagsisisihan kung ang natitirang bahagi ng aking buhay ay isakripisyo para sa kapakanan ni Alvin. Elder Darfield, kailangan mong mabuhay. Si Luther, ang dating clan leader ng Loklan, ay ngumiti ng husto. Nang umalangaw-ngaw sa hangin ang kanyang boses, nasa tabi na siya ni Ragnar. Tinitigan niya ng masama si Henry at ang apat pa. Kung si Henry at ang iba pang apat ay maglakas loob na kumilos, agad nilang ilalabas ang kanilang malakulog na pag-atake. Kuya Darfield, kailangan mong mabuhay ng maayos. Kung mamamatay kami, ipaghiganti mo kami. Sabay-sabay na sumigaw ang tatlong dakilang Guardian Elder ng Loklan bago sila lumipad palabas, pinalibutan si Henry at ang apat na iba pa kasama sina Ragnar at Luther. Elder Darfield, mangyaring mabuhay at mabuhay ng maayos. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga matatanda at disipulo ng Loklan ay lumipad din at pinalibutan si Henry at ang iba pang apat sa isang mas mahigpit na pormasayon na may 3 layer sa loob at isa pang 3 layer sa labas.
Bawat isa sa kanila ay may determinadong tingin sa kanilang mga mukha. Talagang kinatawan nila ang salitang pagkakaisa sa sandaling ito at ganap nilang ipinakita ang katangian ng Lo-Clan. Boom! 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 Nang walang babala, ang Origin Energies ay umangat mula sa grupo ng mga matataas na opisyal ng Lo-Clan kung saan si Ragnar ang nangunguna. Ang kanilang profundities ay sumunod malapit sa likuran na parang mga anino. Di nagtagal, ang mga tao ng Lo-Clan ay nagpakawala ng kanilang tumataas na Origin Energies at concepts habang sila ay masamang nakatingin kay Henry at sa iba pang apat, na handang kumilos anumang oras. Lo-Clan. Ang mga tao sa harap ng mga mata ni Alvin ay hamarang kay Henry at sa iba pang apat mula sa kanyang paningin. Tumibok ang kanyang puso. Sa sandaling ito, naapektuhan din siya ng magiting at gumagalaw na kapaligirang nilikha ng Lo-Clan. Lo-Clan. Ako, si Alvin, ay laging tatandaan itong kabaitan mo. Gayunpaman, ngayon, hayaan mo akong lutisin ang sarili kong bagay ng mag-isa. Kasabay nito, si Henry na napapalibutan ng Lo-Clan ay biglang sumigaw sa iba pang apat, sundin ang orihinal na plano. 11:10. Boom! 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 Pagkatapos sumigaw ni Henry, umangat ang Origin Energies mula sa kanilang 5. Ang mga profundities at concepts ay sumunod na parang mga anino, handa nang sumabog. Agad na nalock ang tingin ni Chuck kay Luther. Nakalock ang tingin ni Oliver sa tatlong dakilang Guardian Elder ng Lo-Clan. Para naman kay Henry at sa natitirang dalawa, bawat isa sa kanila ay nagkulong din sa kanilang mga target. Swish! Snap! Nang si Henry at ang iba pang apat ay lilipat na, biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sipol ng espada. Nawala agad ito nang lumitaw. Kasabay ng tunog ng sipol ng espada ay may tunog ng hinihiwa. Nang bumalik sa katinoan ng apat, agad na bumalatay sa kanilang mga mukha ang takot. Mahal na Panginoon! Ano ang kanilang nasaksihan? Si Chuck na orihinal na umaaligid sa ere kasama nila ay pilit na sinaksak sa gitna ng kanyang katawan. Namatay siya kaagad matapos mahati sa dalawa. Mula sa malamig at malayong ekspresyon na nananatili pa rin sa mukha ni Chuck at ang kanyang titig na nakatutok pa rin kay Luther, makikita ng isa na si Chuck ay walang oras na mag-react mula sa simula hanggang sa sandaling nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Si Chuck ay isang martial artist sa 4th level martial monarch stage. Kung gagamitin niya ang kanyang espiritong sandata at ilalabas ang kanyang buong lakas, ang kanyang lakas ay halos katumbas ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon. Ang isang tulad niyan ay namatay lamang sa napakasimple at mabilis na paraan. Patay na siya. Wala man lang akong oras para kumurap ang mga mata ko, at patay na siya. Marami sa mga alagad ng Lo-Clan ang nabigla sa takot. Sino yun? Iyan ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Marami sa kanila ang naguguluhan. Hindi nagtagal, si Henry at ang tatlo pang nasa tabi niya, pati na rin ang mga tao ng Lo-Clan na pinamumunuan ni Ragnar ang clan leader ng Lo-Clan, ay inilipat ang kanilang mga mata sa gitna ng pagkubkob na nilikha ng Lo-Clan. Isang nag-iisang lilang figure ang nakatayo sa gitna. Ay imposible. Sa sandaling nakita ni Henry ang lilang figure, nanliit ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang pagtataka habang paulit-ulit na umiiling. Para bang ayaw niyang paniwalaan ang nakikita sa kanyang mga mata. Namutla rin ang tatlong taong nakatayo sa tabi ni Henry. Shit! Bakit hindi sinabi ni Henry sa amin na ang binatang ito ay talagang may nakakatakot na lakas? Isa lang ang nasa isip nila sa sandaling ito. Pakiramdam nila ay nalinlang sila ni Henry. Elder Darfield. Ang lahat mula sa Lo-Clan ay natigilan habang nakatingin sila sa purple figure na nasa harapan nila. Hindi nila naisip na si Elder Darfield na nagpakita ng kanyang origin energy na nagpapahiwatig na siya ay nasa first level martial monarch stage ay napakalakas. Si Luther, ang dating clan leader ng Lo-Clan, sa partikular, ay nabigla. Bukod doon, ang kanyang mga mata ay naglalaman pa ng mga bakas ng pangamba at hindi makapaniwala nang tumingin siya sa lilang figure sa kanyang harapan. Dating clan leader, nakita mo ba ang paggalaw ni Elder Darfield kanina?
Sa sandaling ito, 4 na voice transmission ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Luther. Si Ragnar iyon at ang 3 dakilang Guardian Elder ng Lokeland. Umiling si Luther. Kanina, panay ang titig niya kay Chuck. Hindi nagbago ang kanyang tingin hanggang sa napatay si Chuck. Gayunpaman, bagamat personal niyang nasaksihan ang pinangyarihan ng paghihiwalay ng katawan ni Chuck sa dalawa, hindi niya nakita ang umatake. Ano ba, hindi man lang niya nakita ang anino ng umatake. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng espadang sumisipol at ang tunog ng katawan ni Chuck na pilit na hinihiwa sa dalawa. Ay ito. Nang makita nilang umiling si Luther bilang pagtanggi, agad na pinaikit ni Ragnar at ng iba pa ang kanilang mga mata. Nang muli nilang itinoon ang kanilang mga mata sa lilang figurang iyon, ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi paniniwala. Lalo na si Ragnar. Siya pa rin ang kanilang labanan sa Chuck 3 buwan na ang nakakaraan. Nasugatan ni Chuck ang binata na nakasuot ng lila sa isang suntok lamang. Gayunpaman, madali niyang napatay si Chuck ngayon. Bukod dito, si Chuck ay wala man lang oras para mag-react. Ang bilis na ginamit niya upang patayin si Chuck ay napakabilis na kahit si Luther, isa sa pinakamalakas na tao na naruroon sa eksena, ay hindi makakita ng kahit ano ng malinaw. Iyang master. Sa di kalayuan, tinitigan ni Jack ang lilang figure na lumilipad sa hangin na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Kailan pa naging makapangyarihan ang kanyang young master? Si Irish na ang mga sugat ay gumaling ay nasanay din ang kanyang mga mata sa lilang figure. Isang pahiwatig ng emosyon na kasing banayad ng tubig ang makikita sa kanyang taglagas na mga mata habang siya ay bumubulong, ang kanyang lakas ay gumawa ng malaking pag-unlad. Alam na alam niyang pinaghihiganti siya nito ngayon. Ang taong napatay niya ang siyang nanakit sa kanya. Hindi ba medyo malakas si Elder Darfield? Hindi ba't isa lang siyang first-level martial monarch stage na martial artist? Maraming matatanda ng Lokeland na bumalik sa kanilang katinoan ang natulala sa pagkataranta. Ang kanilang mga tingin ay nasa lilang figure din. Napakalakas ni Elder Darfield. Ang lalaking iyon ay hindi man lang nakakurap, at siya ay pinatay na ni Elder Darfield. Lahat ng mga disipulo ng Lokeland ay nakatingin sa lilang figure na may nagbabagang tingin. Bawat isa sa kanila ay may paghanga sa kanilang mga mata. Ang bawat isa ay nangarap na maging pinakamahusay sa pinakamahusay at tumayo sa tuktok ng mundo. Gayunpaman, hindi maraming tao ang makakamit iyon. Sa sandaling ito, nakikita nila ang anino ng kanilang mga pangarap sa lilang figure. Dahil sa kadahilanang ito, siya ay malakas na sumasalamin sa kanila. Ang lilang figure na umaaligid sa hangin na walang dala ay walang iba kundi si Alvin. Ang malagatas na apoy na nabago mula sa origin energy ay namatay kanina kahit na walang nakakaalam kung kailan. Ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ay nawala na rin ngayon, na nag-iiwan ng misteryo sa karamihan. Pipinatay mo si Chuck. Nang tumingin si Henry kay Alvin ngayon, nawala ang pangungutya sa kanyang mga mata. Tanging takot ang nananatili sa kanyang mga mata. Lumingon si Alvin at sumulyap kay Henry habang nagtatanong, ano? Nanlalabo na ba ang mata mo dahil matanda ka na, Guildmaster Conway? You. Namula agad ang mukha ni Henry at nanginig ang katawan niya nang makita ang matalim na tingin ni Alvin. Ang nanginginig niyang katawan dahilan para manginig din ang boses niya. Dahil sa nanginginig niyang boses, hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap pagkaraan ng mahabang panahon. Nakikita ng lahat kung gaano kaitikot si Henry sa sandaling ito. Ang kanyang takot ay hindi lamang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ito rin ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ako ano? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagtanong ng may interes. Gayunpaman, paano kaya siya sasagutin ni Henry? Basang-basa na ngayon ang kanyang noo at mukha sa pawis. Kahit anong isipin niya, hindi niya talaga moari. 3 buwan na ang nakalipas, ang binata na nakasuot ng lila ay parang langgam sa kamay ni Chuck. Paano siya naging sobrang nakakatakot sa loob ng 3 buwan? Paano niya pinatay si Chuck sa paraang hindi makapag-react si Chuck sa oras? Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay binaha ng kawalan ng pag-asa.
Nang makita ni Alvin ang kawalan ng tugon ni Henry, kumikinang ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa bilis na hindi mabagal o mabilis, kung may susunod na buhay, mangyaring tandaan na hindi ka kwalipikadong makipaglaro sa aking apoy kahit na ikaw ay isang grade 1 alchemist. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang sentensya, ang kanyang katawan ay nagbuga ng isang nakagagalit na layunin ng pagpatay. Nang makita ni Henry ang layuning pumatay mula kay Alvin, bumalatay ang takot sa kanyang mukha habang siya ay sumisigaw, "Hindi!" Gayunpaman, biglang naputol ang kanyang tili nang lumabas ito sa kanyang bibig. Walang nakakaalam kung kailan, ngunit isang biyak ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Malayang bumulwak ang sariwang dugo nang bumukas ang biyak. Para naman kay Henry, lumabo na ang kanyang tingin bago pa man lumitaw ang biyak. Sa susunod na pagkakataon, ang katawan ni Henry ay bumagsak sa lupa, at siya ay namatay sa isang kakilakilabot. Mula sa araw na ito, patay na ang Guildmaster ng Alchemists Guild's main guild sa Southern Outerland. Nang mamatay si Henry, bumagsak ang katahimikan sa eksena. Nang iyangat ni Alvin ang kanyang ulo at inilipat ang kanyang tingin ay inilipat din ng mga tao ng Low Clan ang kanilang mga tingin sa direksyon kung saan nakatutok ang kanyang mga mata, tatlong katulong ni Henry. Oliver Osborne, ang clan leader ng Osborne clan ng Northern Mountain. Jensen, ang guildmaster ng Alchemists Guild's main guild sa Southern Outerland. Naroon din ang matandang may apelyidong Chen. Siya ang powerhouse na palaging sumusunod at nagpoprotekta kay Jensen. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa Oliver, Chuck, at Luther. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng ligtas si Jensen pagkatapos niyang makita kung paano pinatay ni Alvin si Chuck sa isang suntok lamang. Huminga ng malalim si Jensen habang nakatingin kay Alvin. Natarante siya habang sinusubukang ipaliwanag, Elder Darfield. Hinikayat ako ni Henry na pumunta rito. Wala akong balak na maging kaaway mo o maging kaaway ng Low Clan. Sa kasalukuyan, hindi na niya dinadala ang mapagmataas na hangin na mayroon siya dati. Siya ngayon ay masunurin bilang isang tupa sa harap ni Alvin. Medyo hindi sanay si Alvin sa biglaang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Gayunpaman, hindi man lang siya pinansin ni Alvin. Ang kanyang tingin ay naging malamig sa isang pagkakataon. Nakikita ng lahat na si Alvin ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Walang nakakita sa kanya na gumalaw. Gayunpaman, ang guildmaster na si Jensen ng Alchemists Guild's main guild sa Southern Outerland ay namatay kaagad. Naghiwalay ang ulo at katawan ni Jensen at sabay na bumagsak sa lupa. Mamatay. Sa sandaling namatay si Jensen, ang matandang lalaki na may apelyidong Chen ay namutla, at ang kanyang tingin ay naging malamig. Isang sable ang lumitaw sa kanyang mga kamay at humampes kay Alvin sa isang mapang-akit na paraan. Sa parehong oras, ang Heaven and Earth energy ay umiikot sa itaas ng kanyang ulo. Sa wakas, nabuo ng Heaven and Earth phenomenon ang mga silhouette ng isang sinaunang itim na dragon at 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Whoosh! Ang espiritong saber sa mga kamay ng matanda ay bumagsak patungo kay Alvin sa mapang-akit na paraan. Mahati sa dalawa si Alvin kapag nataman siya nito. Gayunpaman, ang pinakamabilis na kidlat na saber sa mga kamay ng matanda na naglalaman ng lakas ng sinaunang itim na dragon at 8,000 sinaunang may sungay na dragon ay hindi pa rin nakatarget sa huli. Ito ay dahil sa paglaslas ng sable sa kanyang mga kamay, ang kanyang target ay biglang naglaho ng walang bakas sa hangin. Ang lilang figure ay ganap ding nawala sa mga mata ng dalawang pinakamalalakas na tao, sina Luther at Oliver. Maging ang mga ito ay hindi mahuli ang kanyang galaw. Whoosh! Muling nagkatawang tao na parang simoy ng hangin nang lumitaw ang matanda na may apelyidong Chen. Nang lumitaw si Alvin sa likod ng matandang lalaki na may apelyidong Chen, nagtanong siya ng walang pakialam, iyon lang ang mayroon ka. Bakas ng pangungot siya ang maririnig sa boses niya. Shit! Nang marinig ng matandang may apelyidong Chen ang boses mula sa likuran, nabuhayan siya ng takot. Sinubukan niyang tumakas sa may-ari ng boses. Gayunpaman, ang kanyang utak ay sumabog na sa kanyang utak bago pa man siya makagalaw. 11:11. Matapos maputol sa dalawa ang matandang lalaki na may apelyidong Chen, sabay-sabay na lumipat ang tingin ng lahat kay Alvin.
Nagulat ang lahat ng matatanda at disipulo ng Loklan. Hindi nila inaasahan na ang unang pansamantalang tagapayo ng kanilang Loklan ay hindi lamang magkaroon ng isang nakakagulat na tagumpay sa medicine refinement daw, ngunit ang kanyang tagumpay sa martial daw ay parehong nakakagulat. Sa isang kisap lang ng mata, napatay niya ang 4 sa 5 kalaban na kinaharap ni Loklan. Ang 4 na iyon ay mga tao na kahit na ang pinakamalakas na powerhouse mula sa Loklan ay kinatatakutan. Elder Darfield. Si Ragnar, ang clan leader ng Loklan, ay ganap na natigilan. Maaaring hindi alam ng iba ang pagkakakilanlan ng taong pinatay ni Alvin, ngunit alam na alam niya kung sino sila. Isantibi sina Henry at Jensen, parehong si Chuck at ang matandang iyon na may apelyidong Chen ay may lakas na hindi mas mababa sa kanilang dating clan leader. Parehong mga powerhouse sa 4th level martial monarch stage. Gayunpaman, ang dalawang 4th level martial monarch stage powerhouse na ito ay pinatay ni Elder Darfield sa isang kisap mata lamang. Young Master. Nag-aapoy ang mga mata ni Jack habang nakatitig kay Alvin na umaaligid sa malayo. Iyon ang kanyang Young Master. Gaano kalakas? Medyo nagbago ang maganda at pinong mukha ni Irish. Halata na ang lakas ni Alvin ay nagulat sa kanya. Wish. Maging si Luther, ang dating clan leader ng Loklan, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Siya ay lubos na nabigla sa lakas na ipinakita ni Alvin. Sa lakas ni Elder Darfield, parang kasing dali lang ng pagkatay ng manok o pagputol ng damo para patayin niya iyong dalawa na kasing lakas ko. Kung gugustuhin niya talaga, sa tingin ko ay mapapatay niya ako sa isang pitik lang ng daliri niya. Ang damdamin ni Luther ay nasa kaguluhan, at ang kanyang tingin ay komplikado. Natahimik ang buong lugar, ang mga mata ng lahat ay napunta sa mga kamay ni Alvin. Bagamat hindi nila nahuli ang paggalaw ni Alvin kanina, maswerte silang nakita ang sandata sa mga kamay ni Alvin. Si Alvin ay nakatayo roon ng buong pagmamalaki habang ang kanyang kulay ube na damit ay kumikislap kahit walang hangin. Hawak niya ang isang talim na may 3 talampakang haba na pinalapot mula sa tanging Diyos alam kung anong uri ng enerhiya. What the hell that energy? Ang talim na may 3 talampakang haba ay dahan-daang naglaho at naglaho ng walang bakas matapos ang atensyon ng lahat ay lumipat sa mga kamay ni Alvin. Ang heaven and earth energy sa hangin na malapit ng maging heaven and earth phenomenon ay nawala din. Dahil dito, walang nakakaalam kung gaano kalakas si Alvin. Gayunpaman, ang katotohanan na maaaring patayin ni Alvin si Chuck at ang matandang lalaki na may apelyidong Chen na ang lakas ay hindi mas mababa sa Chuck ay nangangahulugan na ang kanyang lakas ay maituturing na bilang isa sa pinakamataas sa Cloud Continent. Gayunpaman, ang pansin ng karamihan sa mga tao ay hindi dito. Mas interesado sila sa 3 talampakang haba na talim na hinugot ni Alvin sa manipis na hangin kanina. Ang sword chi na kumikinang sa 3 talampakang haba ng talim ay ang sword profundity. Gayunpaman, hindi pa nila nakita ang isang tao na nag-condense ng enerhiya sa isang 3 talampakang haba na talim. Nakita mo ba yon? Oo, ginawa ko. Ang espada sa kamay ni Elder Darfield ay pinalapot mula sa isang 5 kulay na enerhiya. Akala ko niloloko ako ng mata ko. Akala ko hindi totoo. Anong energy yan? It must be a profundity. Pero, meron pa bang ganong profundity? Wala pa akong narinig na ganyang profundity. Lahat ng mga alagad at elder ng Loklan ay may naguguluhan na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala ni isa sa kanila ang makaalam kung anong enerhiya ang ginamit ni Alvin para i-condense ang espada. Hindi lang sila ang hindi makaisip nito. Ano yung energy kanina? Naningkit ang mga mata ni Ragnar. Naguguluhan siya dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng enerhiya na may 5 magkakaibang kulay. Ang 5 magkakaibang kulay ay pula, asul, berde, lila, at kaki. Bukod kay Ragnar, maging ang 3 dakilang Guardian Elder ng Loklan ay natarante rin. Sapat na ang nakakagulat ng patayin ni Elder Darfield ang kanilang mga kaaway sa isang kisap lang ng mata. Ngayon, hindi nila matukoy ang enerhiya na nagpalapat sa talim sa mga kamay ni Alvin. Ang 5 kulay sa enerhiya ay parang 5 uri ng nature profundities na pinagsama-sama.
Ang pula ay fire profundity, ang asul ay water profundity, ang berde ay wind profundity, ang purple ay thunder profundity, at ang kaki ay ang earth profundity. Kung ikukumpara sa iba, si Luther ay mas may kaalaman. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng pag-aalinlangan kahit alam niya kung ano iyon. Mahirap para sa kanya na maniwala na si Alvin ay maaaring magkasabay na makabisado ang 5 uri ng nature profundities. Mukhang may sword profundity din sa sword na nakondensed mula sa 5 kulay na enerhiya. Kung ang 5 kulay na enerhiyang iyon ay talagang kumakatawan sa 5 uri ng nature profundities. Hindi ba ibig sabihin ay nakabisado na niya ang 6 na uri ng profundities? Habang iniisip ito ni Ragnar, lalo siyang napuno ng hindi paniniwala. Bagamat alam niyang si Elder Darfield ang ikatlong reincarnation ng Rebirth Martial Emperor mula 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin siya makapaniwala na mauunawaan ni Elder Darfield ang 6 na magkakaibang profundities sa first level Martial Monarch stage. Ang kalaliman ay iba kaysa sa pamamaraan at karanasan sa pagdadalisay ng gamot. Ang huli ay maaaring mamana sa pamamagitan ng nakaraang alaala ngunit ang una ay hindi. Ang isang tao ay kailangang umasa sa kanyang sariling kapangyarihan upang maunawaan at makipag-usap sa isang kalaliman. Sa madaling salita, kailangan niyang intindihin muli ang lahat ng profundities mula sa simula kahit na siya ang ikatlong reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Dahil dito, hindi naniniwala si Luther na maiintindihan niya ang napakaraming profundities sa first level Martial Monarch stage. Ito ay hindi dahil minalas niya ang muling pagkakatawang tao ng Rebirth Martial Emperor, ngunit nakita niya na ito ay masyadong hindi makatwiran. Dahil si Elder Darfield ang pangatlong reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor, dapat ay itinataas niya ang kanyang cultivation base at naiintindihan ang profundities ng sabay-sabay. Sa totoo lang, imposible para sa kanya na maunawaan ang napakaraming profundities sa first level Martial Monarch stage lang. Kung ang cultivation base ni Alvin ay nasa 7th, 8th o kahit na ang 9th level Martial Monarch stage, hindi niya makikitang kakaiba na naiintindihan ni Alvin ang 6 na uri ng profundities. Gayunpaman, si Alvin ay nasa first level Martial Monarch stage lamang. Nangangahulugan ng first level Martial Monarch stage na nakagawa lang siya ng breakthrough sa Martial Monarch stage kamakailan. Katatapos lang niyang pumasok sa Martial Monarch stage kamakailan, at naintindihan na niya ang 6 na magkakaibang profundities. Posible ba ito? At least, naramdaman niyang imposible. Bukod dito, kahit na ang 5 kulay na enerhiya ay talagang 5 uri ng nature profundities, paano nga ba sila nagsanib ng perpekto? Natagpuan ni Luther ang bahaging ito na pinaka-nakalilito. Iniwan ang lahat ng iba pang profundities, ang apoy at tubig lamang ang dalawang hindi magkatugmang elemento. Ito ay karaniwang isang imposibleng gawain na pagsamahin ang water profundity at fire profundity ng magkasama. Baka nagkamali ako ng nakita. Sa huli, ito lang ang paliwanag na naisip ni Luther. Kahit na mali talaga ang nakita ko, wala pa rin akong ideya kung ano ang enerhiya na iyon. Paano pinayagan ng enerhiya si Alvin na pumatay ng 2 powerhouse ng 4th level Martial Monarch stage kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 1st level Martial Monarch stage? Kahit hanggang ngayon ay naninibago pa rin siya sa tuwing naaalala niya ang naunang eksena. Ang 2 4th level Martial Monarch stage powerhouses na hindi naman mas mababa sa kanya ay namatay ng ganoon. Mula sa simula hanggang sa huli, wala man lang silang oras para mag-react. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya kung gaano nakakatakot ang lakas ni Alvin. May isa pang tao na ang pag-iisip ay halos katulad ni Luther, ito ay walang iba kundi ang tanging natitirang tao sa grupo ni Henry na may 5 tao, si Oliver. Si Oliver ang pinakamalakas na tao sa Osborne clan ng Northern Mountain. Siya ay nasa 4th level Martial Monarch stage. Ang kanyang lakas ay kapantay ni Chuck, ang matandang lalaki na may apelyidong Chen, at Luther. Hindi tulad ni Luther, agad niyang itinanggi ang ideya na ang enerhiyang ginamit ni Alvin upang pawiin ang espada ay mula sa 5 uri ng nature profundities sa sandaling naisip niya ito. Bukod pa rito, wala siyang kaalaman sa background ni Alvin.
Gayunpaman, sigurado siyang walang makakaintindi ng napakaraming profundities sa first level martial monarch stage kahit na siya ay isang variant. Maliban na lang kung iyon ang likas niyang kakayahan. Makakagawa lang ng ganoong conclusion si Oliver. Hindi niya alam kung kailan ito nangyari, ngunit ang kamay niyang nakahawak sa kanyang nakatabing espiritong saber ay nagsimulang pawisan ng husto ng damilat ang mga mata sa kanya ng binata na nakasuot ng lila. Basang-basa rin ng pawis ang tela sa likod niya. Kung aatakihin siya ni Alvin, sigurado siyang mamamatay siya. Kung tutuusin, parehong si Chuck at ang matandang may apelyidong Chen ay nagtataglay ng lakas na hindi mas mababa sa kanya. Ako, si Oliver, ay palaging namumuhay ng malaya sa buong buhay ko. Hindi ko inaasahan na dito magtatapos ang buhay ko ngayon. Gayunpaman, wala akong pinagsisisihan na mamatay sa iyong mga kamay, Ginoo, ang sabi ni Oliver pagkatapos niyang huminga ng malalim at tumingin sa mga mata ni Alvin. Base sa kanyang mga sinabi, tila tinanggap na niya ang katotohanang mamamatay siya. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang sable ang nakalagay doon. Nakatayo siya roon ng matatag. Oh! Gagawa na sana si Alvin at papatayin ang natitirang tao sa grupo ni Henry. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay magiging matatag at hindi matitinag sa harap ng kamatayan. Kailangang aminin ni Alvin na sa sandaling ito, hinahangaan niya ang matayog at hindi sumusukong katangian ng taong ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na siya ay magpapakita ng awa. Dapat maging responsable ang bawat isa sa kanilang mga aksyon. Whoosh! Dahan daw ang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, lumitaw ang sword chi at ang limang kulay na enerhiya ay patuloy na tumaas sa loob ng sword chi na bumubuo ng panimulang hugis ng isang talam. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa itaas ng kanyang ulo habang nagsimulang mabuo ang heaven and earth phenomenon. Swish! 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 Saglit, lahat, kabilang si Alvin, ay tumingin sa kawalan sa itaas ni Alvin. Halatang curious sila sa heaven and earth phenomenon na magkakatotoo doon. Ang lakas na ipinakita noon ni Alvin ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang lahat ay nagpipigil ng hininga habang ang heaven and earth energy ay nasa bingit ng pagbuo. Whoosh! Nang walang babala, ang heaven and earth phenomenon sa bingit ng pagbuo ay nawala habang ang heaven and earth energy ay nagpatuloy na nawala sa kalangitan. Agad na ibinalik ng lahat ang kanilang atensyon kay Alvin. Bakit binawi ni Elder Darfield ang kanyang lakas? Lahat, kasama si Oliver, ay nataranta. Saan mo nakuha ang singsing mo? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang mga mata ni Alvin ay dumapo sa luma at simpleng singsing na isinuot ni Oliver sa kanyang kanang hinlalaki. 11-12. Ito ay isang singsing na ipinasa sa bawat henerasyon sa Osborne clan ng Northern Mountain sa mga clan leaders. Sinasabi na ang singsing na ito ay ipinasa mula sa unang clan leader ng Osborne clan 10,000 taon na ang nakakaraan. Bagamat hindi alam ni Oliver kung bakit ito tinatanong ni Alvin, tapat siyang sumagot. Sana ay ibabalik mo ang singsing na ito sa Osborne clan pagkatapos mo akong patayin, Ginoo. Kung sa tingin mo ay masyadong magulo ito, sana ay payagan mo ang Loklan na ibalik ito sa ngalan mo. Tumingin si Oliver kay Ragnar nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Malamig na sumulyap si Ragnar kay Oliver bago siya lumingon kay Alvin. Elder Darfield, narinig ko na rin ang tungkol sa singsing ng Osborne clan noon. Isa lang itong item na ipinapasa sa bawat henerasyon sa Osborne clan. Naglalaman lamang ito ng sentimental value, at hindi naman talaga ganoon kahalaga. Pagkatapos niyang magpaliwanag kay Alvin, tumingin ulit si Ragnar kay Oliver bago siya walang pakialam na sinabi, malamang na hindi kita matutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo ngayon. Gayunpaman, para sa kapakanan ng pagkakaibigan ng Loklan at Osborne clan dati, ipapadala ko ang singsing pabalik sa Loklan kung pinahihintulutan ito ni Elder Darfield. Salamat, pasasalamat na sabi ni Oliver habang time na nakayuko kay Ragnar. Alam niyang higit pa sa kamatayan ang kanyang aksyon ngayon. Kahit na ang kanyang kamatayan ay hindi kayang bayaran ang lahat ng kanyang kasalanan. Gayunpaman, magiging makasalanan siya sa Osborne clan kung mawawala sa kanya ang singsing na ipinasa sa mga henerasyon.
Lubhang ayaw niyang makitang mangyari iyon. Whoosh! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, naglaho si Alvin at humarap kay Oliver. Bago pa man malaman ni Oliver kung ano ang nangyayari, si Alvin ay nawala na muli sa kanyang mga mata at bumalik sa kanyang orihinal na lugar. Ang unang ginawa ni Oliver ay tumingin sa kanyang kanang kamay. Agad niyang napansin ang singsing na suot niya sa kanang hinlalaki ay nawala ng walang bakas. Bumungad sa kanya ang takot habang mabilis na tumingin kay Alvin. Sir! Ew! Nang magmakaawa na sana siya sa binata na naka-purple na ibalik sa kanya ang singsing, napansin niyang may bahid ng init sa mga mata ng binata habang pinag-aaralan niya ang singsing. Bukod dito, nagkaroon din ng pahiwatig ng nostalgia. Nataranta ang lahat. Hindi nila alam ang nangyayari. Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin mula sa singsing patungo sa Oliver at nagtanong sa malalim na boses, anong relasyon mayroon ang Osborn clan ng Northern Mountain mo kay Yezi Osborn? Yezi Osborn. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, ang mga tao ng Lo clan, kabilang si Ragnar ang clan leader, ay natigilan. Sa kabaligtaran, ang takot ay bumungad kay Oliver, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Alvin nang hindi makapaniwala at nagtanong sa nanginginig na boses, paano mo nakilala ang ninuno ng ating Osborn clan? Ang ninuno ng Osborn clan. Sumimangot si Alvin bago nagtanong sa malalim na boses, ibig mo bang sabihin, ang Osborn clan ng Northern Mountain mo ay talagang itinatag ni Yezi? Kuya Darfield, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Bago pa makasagot si Oliver sa mga salita ni Alvin, mabilis na sumabad ni Ragnar, sa pagkakaalam ko, ang Osborn clan ng Northern Mountain ay itinatag ng isang grade 1 alchemist na nagngangalang Boji 10,000 taon na ang nakakaraan. Hindi ito itinatag ni Yezi. At saka, ang unang 10 clan leader sa Osborn clan ay malinaw na naitala doon ng mga clan ng ating mga Lo. Isang taong tinatawag na Yezi. Tinapos ni Ragnar ang kanyang pangungusap sa isang hininga. Ragnar, huwag kang tumalon sa conclusion. Tahimik na tumingin si Oliver kay Ragnar habang sinabi niya sa tono na hindi mabilis o mabagal, totoo ngang si Boji ang nagtatag ng Osborn clan ng Northern Mountain namin. Ito ay, walang duda, isang katotohanan na hindi ko maitatanggi. At saka, hindi lang ito ang unang 10 clan leader sa Osborn clan, wala talagang Osborn leaders na may pangalang Oli Yezi. Dahil inamin mo na ito, bakit mo pa sinasabi sa akin na huwag agad mag-conclude? Ngumuso si Ragnar. Huwag kalimutan, tulad ng Osborn clan ng Northern Mountain mo, ang Lo clan ng Northern Mountain namin ay isa ring pamilya na may 10,000 taon na legacy. Kailangan mong dumaan sa amin kung gusto mong linlanggan si Elder Darfield. Aminin ko na si Yezi ay hindi isang clan leader, ngunit siya ay isang ninuno ng Osborn clan ng aming Northern Mountain, patuloy ni Oliver. Please enlighten me. I really would like to see how you're going to keep pretending. Lalong lumawak ang ngisi sa mukha ni Ragnar. Hindi na tumingin si Oliver kay Ragnar pagkatapos niyang tingnan ito. Sa halip, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Alvin na nakatayo sa malapit. Sir, bagamat ang Yezi ng aming Northern Mountain ay hindi itinatag ni Yezi, ito ay talagang malapit na nauugnay sa kanya. Boji, ang unang clan leader ng Osborn clan, ay apo ni Yezi. Ang singsing na nasa kamay mo ay ipinasa mula sa Yezi sa kanyang anak. Ang kanyang anak ay ang ama na si Boji, ang unang clan leader ng Osborn clan. Si Boji ay naging singsing sa kanya noon, naging singsing na siya sa kanyang ama. Our Osborn clan, sabi ni Oliver sa isang hininga. Paano magiging totoo iyon? Ngumisi si Ragnar. Halatang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Oliver. Sa kabilang banda, kalmado si Alvin. Tinitigan niya si Oliver habang nagtatanong, kung gayon, ano ang pangalan ng taong nagpasa ng singsing na ito sa unang clan leader ng Osborn clan. Ayon sa mga record na ipinasa ng mga ninuno ng ating Osborn clan, ang ama ni Boji, ang unang clan leader ng Osborn clan, ay tinawag na Harper. Mahinahong sagot ni Oliver. Harper Osborn. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ni Oliver, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata.
Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Hindi niya inaasahan na maaaring mangyari ang isang bagay na hindi sinasadya. Ang Osborne clan ng Northern Mountain ay itinatag ng isang taong itinuro noon ng Rebirth Martial Emperor. Bagamat hindi pa nakilala ng Rebirth Martial Emperor ang taong nagtatag ng Osborne clan ng Northern Mountain, kilala niya ang lolo at ama ng taong iyon 10,000 taon na ang nakalilipas noong ikalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Noong ang Rebirth Martial Emperor ay nasa kanyang unang reincarnation pa, maliban sa pagtaas ng kanyang cultivation base sa Martial Emperor stage, ang kanyang tagumpay sa medicine refinement daw ay namumukod tangi din. Naging royal grade alchemist pa siya sa huli. Pagkatapos nito, salamat sa Three Leaves Rebirth Technique, ang kanyang kaluluwa na natutulog sa loob ng 10,000 taon ay muling nagkatawang tao. Iyon ay 10,000 taon na ang nakalilipas mula sa kanyang kasalukuyang reincarnation. Sa panahong iyon, mabilis na umangat ang Rebirth Martial Emperor dahil sa memorya ng kanyang nakaraang buhay at pamamaraan at karanasan sa paglilinang ng gamot. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay, maaari siyang magbunga ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Nag-iwan ito sa kanya ng maraming libreng oras. Di nagtagal, sinimulan niyang pag-aralan ang weapons refinement daw at ang inscription daw. Noong nag-aaral siya ng weapons refinement daw, nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya ang grade 1 craftsman na nagngangalang Yezi. Ayon sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, naabot ng taong iyon ang threshold ng quasi-royal grade weapons craftsman ng mas mabilis kaysa sa kanya. Ang taong iyon ay hindi makalusot sa Martial Monarch stage, kaya hindi niya nagawang patatagin ang quasi-royal grade Pilfire at sa gayon, nabigo siyang maging quasi-royal grade weapons craftsman. Noong panahong iyon, walang masyadong Martial Emperor sa Cloud Continent kaya medyo bihira ang Monarch stage profundity fragment noon. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, nalaman ni Alvin ang tungkol sa sitwasyon noon. Ayon sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang dahilan kung bakit naging maayos ang kanyang pag-aaral sa weapons refinement daw ay dahil sa patnubay ni Yezi. Si Yezi ang tanging guro na kinilala niya sa kanyang ikalawang reincarnation. Pagkatapos ng Rebirth Martial Emperor ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Killing Monarch stage at pagkatapos makuha ang kanyang unang stage ng Martial King Monarch stage Monarch, gusto niyang ibigay ito kay Yezi na makakaalam noon na umalis na si Yezi sa mundong ito, ibinigay niya ang profundity fragment sa nag-iisang anak na lalaki ni Yezi, Jeff. Naalala ni Alvin ang Rebirth Martial Emperor dahil nakita niyang pamilyar ang singsing sa daliri ni Oliver. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, natuklasan niyang nakita niya ang singsing kay Yezi sa kanyang nakaraang buhay. Dahil doon, malabo niyang hulaan na ang Osborne clan ng Northern Mountain ay may koneksyon kay Yezi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalalim ang koneksyon. Ang Osborne clan ng Northern Mountain ay itinatag ng apo ni Yezi. Para sa kapakanan ni Yezi, ililigtas ko ang buhay mo sa pagkakataong ito. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at walang pakialam na tumingin kay Oliver. Ibinalik niya ang singsing kay Oliver sabay taas ng kamay. Nakakuha siya ng maraming benepisyo mula sa Rebirth Martial Emperor bilang kanyang ikatlong reincarnation. Para sa kapakanan ng Rebirth Martial Emperor, ililigtas niya ang buhay ni Oliver sa sandaling ito. Tuwang-tuwa si Oliver nang malaman niyang mabubuhay siya, lalo pa ang katotohanang ibinalik din sa kanya ang singsing. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma. Mabuting kaibigan ba ang iyong ninuno sa ninuno ng ating Osborne clan? Mataimtim na tanong ni Oliver habang nakatingin kay Alvin. Ito lang ang masasabi niyang dahilan. Maaari mong sabihin, walang pakialam na sagot ni Alvin. Sige, umalis ka na. Tumango si Oliver bago siya mabilis na tumalikod para umalis na para bang natatakot siyang magbago ang isip ni Alvin. Natigilan si Ragnar nang makita niyang binitawan ni Alvin si Oliver, ngunit nanatili siyang tahimik. Mukhang kaibigan ni Elder Darfield si Yezi o isang bagay mula sa Osborne clan 10,000 taon na ang nakararaan. Kung hindi siya pababayaan ni Elder Darfield, haka-haka ni Ragnar. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang figure ni Alvin ay nawala sa isang iglap bago muling nagkatawang tao.
Sa nangyari, pumunta siya upang kolektahin ang Spatial Rings and Profundities fragments mula kay Henry at sa tatlo pa. Sa kanyang pagtataka, ang Profundity fragment ni Jensen ay naging Sword Profundity fragment. Jack. Sa ilalim ng lahat ng naiinggit na titig, nagtaas ng kamay si Alvin at ibinato ang Sword Profundity fragment kay Jack. Tuwang-tuwa itong nahuli ni Jack na para bang nakakuha siya ng isang pambihirang kayamanan. Hindi na siya ang padalos-dalos na tao na hindi pa nakikita ang mundo. Alam niyang walang pag-aalinlangan na ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang young master ay isang mahalagang Sword Profundity fragment. Sa Profundity fragment na ito, mabilis niyang naiintindihan ang Sword Profundity. Pagkatapos niyang makapasok sa Void Transformation Stage, magagamit niya ang mga espiritong prutas para itulak ang kanyang cultivation base hanggang sa pambihirang tagumpay sa Martial Monarch Stage sa isang iglap at maging isang Martial Monarch. Sa oras na iyon, matutulungan ko ang aking young master. Inaasahan ni Jack ang mangyayari sa hinaharap. 11:13. Leader ng clan. Tumingin si Alvin kay Ragnar na nakatitig sa tatlong Profundity fragment sa kanyang mga kamay. Ang mga mata ni Ragnar ay napuno ng kasabikan. Hindi lang siya. Maging ang mga elder at disipulo ng Luklan ay matamang nakatingin sa tatlong Profundity fragment sa mga kamay ni Alvin. Tatlong Profundity fragment ang kumakatawan sa tatlong Martial Monarch powerhouses. Elder Darfield, walang humpay na tugon ni Ragnar nang marinig niyang tinatawag siya ni Alvin. Dati niyang iginagalang si Alvin dahil sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit kasalukuyan niyang iginagalang si Alvin dahil sa kanyang nakakatakot na lakas. Itong tatlong Monarch Stage Profundity fragment ay ibibigay sa pamilya. Itinaas ni Alvin ang kanyang braso at itinapon ang tatlong Profundity fragment sa kanyang mga kamay kay Ragnar na parang nagtatapon siya ng basura. Gayunpaman, nahuli ito ni Ragnar at hinawakan ito na parang isang kayamanan. Tuwang-tuwa siyang nagpasalamat kay Alvin, nagpapasalamat ako kay Elder Darfield sa regalo sa ngalan ng pamilya. Napakahalaga ng Monarch Stage Profundity fragment kahit para sa isang pamilya tulad ng Luklan. Tanging ang dating clan leader ng Luklan, si Luther, ang nakapatay ng ordinaryong first, second o third level martial monarch martial artists gamit ang kanyang cultivation base sa fourth level martial monarch stage at makuha ang Monarch Stage Profundity fragment sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ilang martial monarchs ang maaaring matugunan bukod sa mga nasa pangalawang antas na puwersa sa Southern Outerland. Hindi mangangahas si Luther na basta na lang pumatay ng isang martial monarch kahit na siya ay tunay na nakilala. Sino ang nakakaalam kung ang pagpatay sa isang martial monarch ay magdudulot ng gulo sa Luklan? Kasama niya sa ari-arian ng Luklan, ang Luklan ay hindi kailangang mag-alala kung may dumating na mga tao na naghahanap ng gulo. Gayunpaman, maiiwasan kaya ng mga tao mula sa Luklan na lumabas. Kaya ba niyang protektahan ang bawat isang tao sa Luklan ng sabay-sabay? Dahil sa kadahilanang iyon, hindi papatayin ni Luther ang isa pang martial monarch kung hindi ito kinakailangan. Walang paraan para makakuha siya ng Profundity fragments para sa Luklan kung hindi niya papatayin ang martial monarchs. Kung gusto ng Luklan ng isa pang martial monarch powerhouse, kakailanganin nila ang Profundity fragments. Kung hindi, ito ay magiging napakahirap. Ang tatlong Profundity fragment na ibinigay ni Alvin kay Ragnar ay lubhang kapaki-pakinabang. Sapat na iyon para tulungan ang Luklan na makagawa ng tatlong martial monarch powerhouse sa malapit na hinaharap. Hindi lang si Ragnar ang nasa sabik. Karamihan sa mga tao mula sa Luklan ay nasa sabik din. Clan leader, you don't have to thank me. I'm a simple person. I won't mistreat those who treat me well. Bahagyang ngumiti si Alvin. Halata naman ang ibig niyang sabihin. Kanina, pinrotektahan siya ng Luklan at ipinakita sa kanya ang kabaitan, pinahahalagahan niya ito gaano man ito natapos. Ang Profundity fragments ay maaaring ituring bilang isang along pasasalamat. Maaari mong i-dismiss ang lahat. Napatingin si Alvin sa karamihan. Lahat sila ay matatanda at disipulo ng Luklan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang mga salita ni Alvin ay walang alinlangan na para kay Ragnar. Narinig ito ni Ragnar at agad na pinaalis ang mga elder at disipulo ng Luklan.
Kaagad, kakaunti na lang ang natitira sa eksena. Tanging si Ragnar, Luther ang dating leader ng clan, at ang tatlong dakilang Guardian Elder ng Law Clan ang naiwan mula sa Law Clan. Kuya Darfield. Si Luther at ang tatlong dakilang Guardian Elder ng Law Clan ay tumingin kay Alvin. Puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Bahagyang tahimik pa rin si Luther dahil alam niya ang background ni Alvin. Bagamat napakalakas ni Alvin, ikinatuwiran niya na ito ay dahil si Alvin ang muling pagkakatawang tao ng Rebirth Martial Emperor mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang ganoong uri ng pag-iral ay hindi niya kayang unawain. Gayunpaman, hindi alam ng tatlong dakilang Guardian Elder ng Law Clan ang tungkol sa background ni Alvin. Si Yuan, na kasing taba ng bola, ay kinusot ang kanyang maliliit na mata habang nakatingin kay Alvin. He asked with a smile on his fat face, Elder Darfield, ang energy kanina ay may 5 kulay. Iyan ba ang iyong likas na kakayahan? Pagkatapos magtanong ni Yuan, lumingon din sina Gore at Fletcher kay Alvin. Na-curious din sila sa bagay na iyon. Ang 5 kulay na enerhiyang ipinakita ni Elder Darfield kanina ay talagang nakakatakot. Hanggang sa kaya niyang patayin ang 2 4th level Martial Monarch stage powerhouses kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 1st level Martial Monarch stage lang. Maaari mong isaalang-alang ito. Bahagyang tumango si Alvin. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag dahil akala nila ay variant siya. Maaari ba nating isaalang-alang ito? Natigilan silang tatlo. Napansin nila si Alvin na tila ayaw pag-usapan ito kaya matino nilang itinikom ang kanilang bibig at humalili sa pag-alis. Sa wakas, tanging sina Ragnar at Luther lamang ang natitira mula sa Law Clan. Para kay Irish at Jack, ang isa sa kanila ay nakatayo sa tabi ni Alvin, at ang isa ay nakatayo sa likod ni Alvin. Tumingin si Alvin sa kanilang dalawa at sinabing, Clan Leader, dating Clan Leader. Kung wala nang iba pa, maaari ka ring umalis. Kuya Darfield, magpahinga ka na. Aalis na tayo. Matino namang umalis sina Ragnar at Luther. Young Master, ang lakas mo. Pagkaalis nila, tumingin si Jack kay Alvin na may kumikinang na mga mata. Interesado siya sa nangyari kay Alvin sa nakalipas na 3 buwan kung kaya't ang kanyang lakas ay naging sobrang nakakatakot. Nagkaroon ako ng isang pambihirang tagumpay sa aking mga pamamaraan ng paglilinang. Bahagyang ngumiti si Alvin. Jack, nag-cultivate ka ng maayos. Gamit ang Sword Profundity Fragment at ang tulong mula sa mga Spirit Fruit, dapat ay mabilis kang makalusot sa Martial Monarch stage. Oo. Tumango si Jack. Young Master, babalik ako ngayon para magsaka. Bumalik siya sa kanyang silid upang linangin ang minutong matapos siyang magsalita. Tumingin si Alvin kay Irish na may mga mata na kasing amo ng tubig at nakangiting nagtanong, Irish, kumusta ang iyong lakas? Ikapitong antas na Void Transformation. Nawala ang lamig sa mukha ni Irish nang makaharap si Alvin. Kinusot niya ang kanyang malinaw na mga mata at mahinang sinabi, naiintindihan ko na rin ang 4th level Monarch Stage Fire concept. Ikapitong antas na walang kabuluhang pagbabago. 4th level Monarch stage na konsepto ng sunog. Nagtaas ng kilay si Alvin sa pagtataka. Nangangahulugan ito na kung lubos mong ibibigay ang iyong lakas gamit ang isang quasi-royal grade spirit sword, ang iyong lakas ay katumbas ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang origin energy ng isang 7th level Void Transformation Martial Artist ay katumbas ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang quasi-royal grade spirit sword ay maaaring tumaas ito ng 1 beses sa 2,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Bukod dito, naunawaan ni Irish ang 4th level Monarch Stage Fire concept na katumbas ng lakas ng 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang kanyang Fire Profundity ay magtataas ng kanyang Sword Profundity sa parehong antas. Ibig sabihin, ang kanyang Sword Profundity ay nasa 4th level Monarch Stage Sword Profundity. Katulad nito, ito ay katumbas ng 5,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Sa kabuuan, ito ay katumbas ng lakas ng 12,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang lakas ng 10,000 sinaunang may sungay na dragon ay katumbas ng lakas ng 1 sinaunang itim na dragon.
Sa panahon ng Heaven and Earth phenomenon, ang 10,000 sinaunang horned dragons, silhouettes ay makikita bilang isang sinaunang black dragon silhouette. N. Tumango si Irish. Kung siya ay ganap na gumamit ng kanyang lakas, maaari niyang gamitin ang lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 2,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Hindi ko inaasahan na mag-improve ka ng husto sa loob ng 3 buwan, sabi ni Alvin. Marami akong napabuti ngunit hindi kasing dami mo, sagot ni Irish. Iba ako. Umiling si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Irish, at bahagyang nag-ambala siya. Parang panaginip ang mga pagbabago niya nitong mga nakaraang buwan nang maisip niya ang mga iyon. Magkaiba. Bumalik si Alvin sa realidad nang marinig niya ang tanong ni Irish. Tumango siya. Anyway, ganoon din sa iyo. Gamitin mo ng mabuti ang oras sa paglilinang. Babalik tayo sa hilagang disyerto kapag bumuti na ang iyong pagtatanim. Patuloy na sinabi ni Alvin, pagkatapos umunlad ang base ng pagtatanim ng Jack kapag bumalik tayo sa hilagang disyerto. Tatawid tayo sa Stream River at Tatango sa Inner Land. Hindi mapigilan ni Alvin na makaramdam ng kaunting pananibik nang maisip niya ang dalawang salitang ito. Ang Inner Land ay wala sa kanya dahil mayroon siyang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor mula sa kanyang nakaraang 2 buhay, ngunit ito pa rin ang kanyang unang pagbisita sa lugar kung saan ang mga powerhouse ay karaniwang tanawin. Ang pagiging roon ng personal ay ganap na iba sa pagsisiyasat sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Hilagang disyerto. Uminit ang mukha ni Irish nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. AR. Pupunta ba tayo sa tatay ko? Nalaman niya ang tungkol sa kanyang nakaraan mula kay Alvin kaya alam niyang ang kanyang ama ay nasa Blade Sect sa hilagang disyerto. Nakita ni Alvin ang kawalan ng katiyakan sa mukha ni Irish at nagtanong, bakit? Ayaw mong pumunta? Hindi. Medyo kinakabahan lang ako. Umiling si Irish. Medyo nawala siya. My father. Wala naman akong maalala. Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba magagalit siya? Siyempre hindi. Umiling si Alvin. Sumandal siya at humakbang palapit kay Irish bago niya inabot ang dahan-daang paghaplos sa mahabang buhok nito para aliwin siya. Huwag kang mag-alala, mabuting tao ang iyong ama. N. May kakaibang pamumula sa magandang mukha ni Irish dahil sa lapit ni Alvin. Ang masculine niyang katawan ang naging dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso niya sa dibdib niya. Go cultivate. Kapag nakalusot na ang iyong cultivation base sa Martial Monarch stage, babalik tayo sa hilagang disyerto, sabi ni Alvin kay Irish. N. Masunuring tumango si Irish bago siya nawala na parang fire elf sa harap ng mga mata ni Alvin. Sa wakas, si Alvin lang ang naiwan na nakatayo sa hangin. Bigla niyang inangat ang braso niya at may lumabas na enerhiya sa kamay niya. Ang enerhiya ay may 5 kulay. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bumulong si Alvin nang makita niya ang enerhiya sa kanyang kamay. Bumibilis ang kanyang paghinga nang hindi sinasadya. 1 buwan na ang nakalipas, matagumpay niyang naintindihan ang 3 Monarch Stage profundities sa panahon ng kanyang mahigpit na closed-door cultivation. Ang First Level Monarch Stage Sword Profundity, First Level Monarch Stage Wind Profundity, at First Level Monarch Stage Earth Profundity. Bukod dito, ang kanyang Wind Profundity ay magtataas ng kanyang Fire Profundity sa parehong antas. Nangangahulugan iyon na naintindihan niya ang 4 na Monarch Stage Profundities. Samantala, umunlad din ang kanyang cultivation base. Nakapasok na siya sa Martial Monarch Stage at matagumpay na naging isang Martial Monarch Powerhouse. Sinimulan na rin niyang linangin ang 9th form ng 9 Dragons War Sovereign Technique na siya ring huling anyo. Tinawag itong Divine Dragon Form. 1114. Sinusubukan ni Alvin na linangin ang 9th form of 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Divine Dragon Form. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglinang ng Heaven Rank Advanced Defensive Martial Skill, ang 9 Dragons Barrier na bahagi ng Divine Dragon Form. Sa sandaling ang 9 Dragons Barrier ay nalinang sa tuktok, maaaring baguhin ng isa ang kanilang enerhiya sa 9 na banal na dragon at ibalot ang mga ito sa kanyang sarili bilang isang paraan ng proteksyon. Ito ay isang napakalakas na defensive martial skill.
Gayunpaman, ang kasalukuyang Alvin ay hindi pa nalilinang ang martial skill na ito. Gayunpaman, ang Nine Dragons War Sovereign Technicus 9th Form, Divine Dragon Form ay nagulat pa rin kay Alvin. Dahil si Alvin ay nakalusot sa Martial Monarch stage at nagsimulang linangin ang Nine Dragons War Sovereign Technicus 9th Form, Divine Dragon Form, nakagawa siya ng isang nakakagulat na pagtuklas. Sa orihinal, maaari niyang gamitin ang kanyang Wind Profundity para iangat ang kanyang Fire Profundity. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang Fire Profundity ay maaari ding magpataas ng kanyang Water Profundity. Ang kalaliman ng apoy na nagpapalaki ng kalaliman ng tubig. Parang imposible. Sino sa mundong ito ang hindi nakakaalam na ang tubig ay pumipigil sa apoy at ang tubig at apoy ay magkasalungat na elemento? Gayunpaman, nagawa ni Alvin na itaas ang kanyang Water Profundity sa pamamagitan ng kanyang Fire Profundity sa parehong antas. Siguro dahil dalawang sukdulan ang apoy at tubig. Ang apoy sa sukdulan nito ay nagbubunga ng tubig. Ito lang ang maaaring maisip na conclusion ni Alvin. Nangangahulugan ito na naintindihan ni Alvin ang Water Profundity, Sword Profundity, Wind Profundity, Earth Profundity, at Fire Profundity. 5 uri ng profundities. Bukod dito, lahat sila ay first level Monarch stage profundities. Kahit na ang cultivation base ni Alvin ay nasa first level Martial Monarch stage, na-master na niya ang 5 profundities. Kahit na nasa first level Monarch stage profundity lang sila, sapat na iyon para mabigla ang lahat. Hindi ito nakakagulat kung ito lang ang sorpresa ng Nine Dragons War Sovereign Technicus 9th Form, Divine Dragon Form na nakalaan para kay Alvin. Gayunpaman, matagumpay ding naintindihan ni Alvin ang kanyang Thunder Profundity hanggang sa first level Monarch stage Thunder Profundity sa pamamagitan ng Thunder Profundity Fragment. Matapos niyang maunawaan ang Thunder Profundity, natuklasan niya na ang origin energy sa kanyang katawan ay naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan noong ginamit niya ang mental cultivation method ng Divine Dragon Form upang linangin. Ang Nature Profundity ay ang Wind Profundity, Fire Profundity, Thunder Profundity, Water Profundity, at Earth Profundity. Ito ang 5 profundities na naintindihan ni Alvin. Sa una, hindi inaasahan ni Alvin na ang mahiwagang kapangyarihan mula sa Divine Dragon Form ay makakaapekto sa 5 Nature Profundities. Hindi nagtagal, nagulat siya nang matuklasan niyang ang 5 Nature Profundities ay nagsanib sa isa dahil sa mahiwagang kapangyarihan at naging isang ganap na bagong uri ng enerhiya. Ang enerhiya ay nasa anyo ng isang profundity, ngunit ito ay naiiba sa isang ordinaryong profundity. Maaaring magtaka ang isa kung bakit ito naiiba. Ito ay dahil ang bagong 5 kulay na enerhiya ay nagtataglay ng lubhang nakakatakot na lakas. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung makikilos siya ng 5 first-level Monarch stage Nature Profundities, ang lakas ay magiging katumbas ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Isantibi ang kakayahan ng Earth Profundity na kumuha ng suporta mula sa Earth Energy o ang kakayahan ng Wind Profundity na palakasin ang Fire Profundity, 5 first-level Monarch Stage Nature Profundities ang katumbas ng lakas ng 10,000 sinaunang may sungay na dragon o isang sinaunang itim na dragon. Kahit na may boost mula sa Earth Energy at Wind Profundity na nagpapalakas sa Fire Profundity, katumbas ito ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Dahil doon, sariwa pa sa kanyang isipan ang eksenang nag-eksperimento siya sa pagsasanib ng 5 Nature Profundities. Matapos pagsamahin ni Alvin ang profundities, malinaw niyang naaalala ang eksena kung saan tinipon niya ang Heaven and Earth energy para mabuo ang Heaven and Earth phenomenon. Mayroong 2 sinaunang itim na mga dragon na silhouette. 2 sinaunang itim na dragon. Mayroong karagdagang 8,000 sinaunang may sungay na mga dragon kumpara noong siya ay regular na gumamit ng 5 first-level Monarch Stage Nature Profundities. Sa kalaunan, natuklasan ni Alvin na ang 5 first-level Monarch Stage Nature Profundities ay hindi naghiwalay pagkatapos nilang pagsamasamahin at sa halip ay naging bagong enerhiya. Sa kasalukuyan, hindi niya kayang pakilusan ang isang Nature Profundity, maaari lamang niyang pakilusan ang pinagsamang Nature Profundities. Sa gayon, maaari rin itong ituring bilang isang kalaliman.
Isang bagong profundity. Kahit ano pa yan. Tiyak na kapakipakinabang ito sa akin. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Sa una, si Alvin ay saglit lamang na masaya bago siya nahulog sa malalim na pag-iisip. Talagang malakas ang bagong profundity, ngunit gaano niya ito kabilas mauunawaan at mapapabuti. Kahit na ang 5 nature profundities ay hindi kasing lakas ng bagong profundity, mabilis niyang mauunawaan at mapapabuti ang mga ito sa pamamagitan ng kaukulang profundity fragment. Si Alvin ay lubos na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Nakahinga lang siya ng maluwag matapos niyang matuklasan na kaya niyang intindihin at pagbutihin ang bagong profundity sa pamamagitan ng anumang uri ng nature profundities na naintindihan niya. Sa katunayan, napagtanto niyang mas maiintindihan at mapapabuti pa niya ang bagong profundity kung hawak niya ang 3 magkakaibang nature profundity fragment sa kanyang mga kamay. Halimbawa, noong hawak niya ang wind profundity fragment, thunder profundity fragment, at earth profundity fragment. Ang hindi ko lang sigurado ngayon ay ang improvement ng bagong profundity. Nakakamangha kung ito ay parang Emperor Stage Profundity. Si Alvin ay nanaginip ng gising. Emperor Stage Kalaliman. Ang unang antas ay katumbas ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon. Ang ikalawang antas ay katumbas ng lakas ng 3 sinaunang itim na dragon. Ang 9th level Emperor Stage Profundity ay katumbas ng lakas ng 10 sinaunang itim na dragon. Kung ang bagong fused profundity na si Alvin ay naintindihan ay maaaring tumaas sa Emperor Stage Profundity, hindi ba ibig sabihin ay na-master na niya ang isang Emperor Stage Profundity sa Martial Monarch Stage? Ano ang ibig sabihin para sa isang Martial Monarch na makabisado ang isang Emperor Stage Profundity? Ang fused profundity ay katumbas ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon, at ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong 9th level Monarch Stage Profundities. Ang ordinary 9th level Monarch Stage Profundities ay katumbas lamang ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon. Sa kasalukuyan, ang fused profundity ni Alvin ay katumbas ng 2 ordinaryong 9th level Monarch Stage Profundities. Katumbas iyon ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon. Isang first level Martial Monarch Stage Martial Artist na nakabisado ang 2 9th level Monarch Stage Profundities. Sinong maniniwala? Bukod dito, bukod sa fused profundity, naintindihan ko rin ang first level Monarch Stage Sword Profundity. Bumulong si Alvin sa mahinang boses habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ang first level Monarch Stage Sword Profundity ay katumbas ng 2,000 Ancient Horned Dragons Strength. Bukod pa rito, first level Martial Monarch Stage Origin Energy ay katumbas ng 2,000 Ancient Horned Dragons Strength, at ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword ay nagbibigay ng karagdagang 1-fold increase. Kung ilalabas ko ang buong lakas ko ngayon, ang lakas ko ay katumbas ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon at 6,000 sinaunang may sungay na dragon. Bulong ni Alvin sa sarili habang lumalawak ang ngiti sa kanyang mukha. Ang ordinary 6th level Martial Monarch Stage Martial Artists ay may lakas na katumbas ng 8,000 Ancient Horned Dragons Strength kung ganap nilang ibigay ang kanilang Origin Energy. Sa pagdaragdag ng Grade 1 Spirit Weapon, tataas ang kanyang lakas ng 88%. Ibig sabihin, magbibigay ito ng karagdagang 7,000 Ancient Horned Dragons Strength. Sabihin nating naintindihan niya ang isang 6th level Monarch Stage Profundity at 2 1st level Monarch Stage Profundities. Ang lahat ng 3 profundities ay magiging katumbas ng 11,000 Ancient Horned Dragons Strength o ang lakas ng isang Ancient Black Dragon at 1,000 Ancient Horned Dragons. Sa kabuuan, ang kanyang lakas ay katumbas ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon at 6,000 sinaunang may sungay na dragon. Iyon ay halos pareho ng aking kasalukuyang lakas. Si Alvin ay may mas malinaw na pag-unawa sa kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, tiwala akong makakapatay ako ng 6th level Martial Monarch Stage Martial Artist kapag nakilala ko ang isa. Ang kalupitan ay kumislap sa mga mata ni Alvin. Hindi niya alam kung kailan, ngunit 9 na espada ang lumitaw sa kanyang katawan. Lahat ng 9 na espada ay umaaligid sa kanyang katawan at naglalabas ng layuning pumatay.
Biglang tumawag si Alvin, 9 Tribulation Sword Control Technique. Ang 9 na espada na pumapalibot sa kanyang katawan ay bumaril kaagad at naging 9 na guhit ng mabilis na gumagalaw na mga ilaw. Ang bilis ay napakabilis na ang karaniwang tao ay hindi ito makikita sa lahat. 9 Dragons, Radiant Flash. Walang tigil na tumawag si Alvin. Kaagad, ang bawat isa sa 9 na guhit ng mabilis na gumagalaw na liwanag na lumipad palabas ay naging 9 na Divine Dragon. Mayroong 81 banal na dragon sa kabuuan. Habang kumukurap ang 81 pares ng mga mata ng Divine Dragon, 162 napakaliwanag na sinag ng liwanag ang bumaril at nawala sa abot tanaw. Ang bilis ay napakabilis na kahit si Alvin ay nakuha lamang ang isang bakas nito. Ang Perfection Stage 9 Tribulation Sword Control Technique at ang Perfection Stage 9 Dragons, Radiant Flash. Mananalo ako kung gagamitin ko silang dalawa ng magkasama. Sa loob ng oras na itinaas ni Alvin ang kanyang braso, ang 9 na espada na lumipad palabas ay bumalik at muling nagsanib sa isa bago ito malumanay na nahulog sa mga kamay ni Alvin. Ang quasi-royal grade spirit sword ni Alvin ang may nakasulat na mahiwagang Split Unite Formation. Itong Split Unite Formation ay hindi ilusyon. Parang hindi ito galing sa Cloud Continent. Hindi ko alam kung saan ito nakuha ng Tempest Sword Monarch. Habang mas nalaman ni Alvin ang tungkol sa Split Unite Formation, mas naramdaman niyang kakaiba ito. Maaari nitong hatiin ang isang aktwal na bagay sa 9, at hindi lang ito mga imahe. Ito ay ganap na sumalungat sa loika. Hindi nagtagal, nalipat ang atensyon ni Alvin. Ngayon, ang aking espiritual na enerhiya ay tumaas alinsunod sa pagpapabuti ng aking cultivation base sa first level martial monarch stage. Ito ay sapat na upang sabay na kontrolin ang 9 na espada. Opisyal na akong pumasok sa perfection stage ng 9 Tribulation Sword Control Technique. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.